Hindi pwede na mag-surrender lamang tayo sa iba't ibang bansa. Hindi pwede na isuko lang natin ang kapwa Pilipino. Hindi pwede na basa-basahin lang natin ng pang-aapi sa ating mga kababayan. Remember, when we stood against oppression, we stand against it in all shapes and in all forms. Remember, ladies and gentlemen, God Almighty even prohibited oppression from Himself. How much more sa kapwa natin tao? So yan po mga kababayan na, ayan po ang pahayag ng Muslim leader sa Mindanao. Ay tutol po sila sa pagpayag ng gobyerno na arestuhin ng ICC si dating Pangulong Duterte, si PRD. Okay? Hindi po sila pabor sa ginawa ng gobyerno. Okay? Siyempre, alam po ninyo ha, mahal po ng Mindanaoan ang mga Duterte. Okay? Kaya sila po ay nagpapahayag ng kanilang pagtutol sa kanilang hindi sila sa kanilang saloobin sa ginawa ng gobyerno. Siyempre, usapin dito pride eh. Usapin dito sovereignty. Pinaglalaban natin, ayaw natin na makialam ang mga banyaga sa proseso sa ating bansa. Ayaw natin yan eh. Okay? Kaya natin hinahangaan itong ating mga bayani, yung mga bayani na nagkipaglaban noon para sa ating kasarinlan, ipaglaban ang ating kasarinlan. Pero ito po, sariling gobyerno natin, dating head of state, okay, hinayaan ng gobyerno, pumayag ang gobyerno, nagkipag-cooperate ang gobyerno para isurrender sa mga banyaga itong dating Pangulong Duterte. Okay, kaya ito po ngayon, iba't ibang leader, Muslim leader, nagpapahayag po sila na kanilang dismaya, disgusto dito sa ginawa ng Marcos administration. Okay? Ngayon, katulad po nito ang Imay po, meron din po silang ginawang pahayag base po dito sa Daily Tribune. Ito ay may kinalaman naman ito sa BARM leadership. Imay rejects Macoa's appointment. Okay? The Central Committee of the Moro Islamic Liberation Front has formally rejected the appointment of Abdullah Rob Macoas as the new interim chief minister of the Bansang Moro, Bansang Autonomous. Tama. Ulitin ko, nalito ako, pambira ito. Ulitin. MILF rejects Macoa's appointment. The Central Committee of the Moro Islamic Liberation Front, MILF, has formally rejected the appointment of Abdullah Rob Macoa as a new interim chief minister of the Bansang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, o BARM, citing violation of the Bansang Moro Organic Law and concern over the integrity of the transition process. In the statement released Sunday following its consultative assembly, attended by MILF key official, political and military leaders, religious sector and Bansang Moro stakeholder, the MILF committee expressed frustration over what is described as a failure to adhere to the officially endorsed list of nominee for the Bansang Moro Transition Authority. The group emphasized that Macoa's appointment contravenes Section 2, Article 16 of the Ball
o Bansang Moro Organic Law, which state that the MILF shall lead the BTE while allowing participation from the Moro National Liberation Front. Mahaba ito, hindi ko natapusin, mahaba eh. Okay, so yan po ha. Nagpahayag po sila ng pagtutol dun sa pagka-appoint ng bagong chief minister nila. Okay, so yan po, bahala po ang gobyerno dyan kung paano nila ayusin yan. Sana hindi magkagulo. Okay, kasi peaceful na ngayon ang Mindanao eh. Mula nung pinamunuan po ni PRRD, inayos ni Tatay Digong yung Mindanao, inayos yung kapayapaan dyan, peaceful na, tulad po dito, ay sana mag-usap po sila, okay, magkasundo sila, para mapayapa ang Mindanao, para tuloy-tuloy naman sana, tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Mindanao. Kawawa ang Mindanao eh. Meron na sanang, ano dyan eh, yung Mindanao Railway, okay na sana eh, kahit paano, nakikita natin yung progress sa Mindanao. Kaya lang, dahil po sa pagkaantala ng proyekto, ay wala. Babagal ang pag-unlad ng Mindanao. Tapos ito na naman ngayon issue. Ay, iwan ko ba? Okay? So ngayon, mga kababayan na, itong si Lacson, okay, ay sinasabi niya, ramdam daw nila ang epekto dito sa kanilang kampanya. Noong sa isang interview, inamin ni Lacson, okay, sa isang interview ng Net 25 na Lesotho, inamin po ni Lacson, sinabi po ni Lacson na ramdam nila itong epekto sa kanilang kampanya doon sa pagka-aresto ng ICC, sa pagpayag ng gobyerno Marcos na arestuhin ng ICC si Pangulong Duterte. Meron siya mga nabanggit na province, Mindanao, Visayas. Okay, siyempre alam po ninyo ang Mindanao, yan po ay baluarte ng mga Duterte. Okay, masasabi natin na ang Mindanao po ay masasabi natin na 70-30. Kumbaga 70 voters boboto pabor sa mga Duterte noon nung hindi pa inaresto si Tatay Digong. Okay? Dahil nga ngayon mataas ang emosyon ng tao, galit ang tao sa ginawa ng gobyerno kay Tatay Digong, baka mangyayari dyan 80-20 ganon. 80 boboto pabor sa mga Duterte, ang bato ng mga Duterte, 20 pabor sa alyansa. O ngayon, dahil nga ramdam nila ang epekto, ang galit ng tao, epektado po ang kanilang kampanya dyan. Baka may harapan po silang mangampanya dyan sa Mindanao. Okay? Ang possible na mangyari, halimbawa, ganito, nangampanya sila sa Mindanao. Dahil nga ang tao mainit, baka masigawan sila, mabo sila, mamura sila. Pwedeng ganun. O, di ba? Posibleng gawing mangyari sa senaryo. O pinakamalala, baka mabato sila ng itlog. Ang bira ito. Hindi natin alam eh. Siyempre, tayo po iniisip natin, yung galit ng tao sa ginawa ng gobyerno kay Pangulong Duterte, hindi po natin masabi. Kasi nakikita natin sa mga rally, sa mga pagtitipon, mga tao galit, sumisigaw. Sumisigaw. Di ba? Visayas pa. Cebu. Yan po, baluarte din ng mga Duterte. Kaya ito pong ginawa ng gobyerno na pagpayag, actually hindi lang pagpayag sinasabi na nagkipag-cooperate pa nga daw ang gobyerno Marcos sa ICC. Sabi ni SAS, may pinapakita mga dokumento mula sa ICC na
Sinasabi di umano nakipag-cooperate. Lantaran. Yung sinasabi na kapag ang ICC ay naglabas ng arrest warrant at idinaan sa Interpol, papayag daw ang gobyerno. So yun, isa daw pagpapakita sa ICC na payag ang gobyerno Marcos. Okay? Kaya yan po mga kababayan na, ay alam po niyo, ha? Ngayon, ito mga kababayan, base po dito sa balita, ano, sa GMA News Online, ito pa lang si Amy Marcos, plano mag-imbestiga, mag-conduct ng Senate investigation, okay? May pizza po ito na March 20, so bukas, March 20. Ito nakalagay dito, GMA News Online, Amy Marcos to hold a Senate probe into Duterte arrest on March 20, 2025. Ayan ano daw ang imbestigahan? Okay. Presidential sister and Senator Amy Marcos is set to hold a probe into the arrest of former President Rodrigo Duterte over his alleged crime against humanity before the International Criminal Court. Ang tanong ko, ano purpose? Ano ang purpose? Basta para mag-imbestiga ito si Amy Marcos. In need of legislation? In need of legislation? Meron pa bang kailangang gawing batas? Ang Senado, ang Kongreso? Tungkol sa mga nakita nila doon? Tungkol sa pagdabag? Sa prosesong nilabag ng ating gobyerno? Sa pag-aresto, pagpayag sa ICC? Ano pa ang batas na kailangan gawin ni Amy Marcos? At ako bilang Filipino taxpayer, ay hindi ako naniniwala Ito, opinion ko ito. Hindi ako naniniwala na itong gagawing investigasyon ng Amy Marcos ay maging patas sapagkat pwede ba yon? Kapatid niya pumayag, kapatid niya ang nakaupong presidente, kukontrahin niya? Malabo yan. Malabo yan. Di ba? Ano ang purpose ni Amy Marcos? Yan tanong ko kay Amy Marcos. Ano ang purpose niya? Bakit siya magkakandak ng investigasyon patungkol sa pag-aresto ng ICC kay Pangulong Duterte? Mas pabor pa ako kung itong kampo ng dating Pangulo ay magsampa ng kaso laban dito sa mga napasimuno, sa mga nagplano para maaresto si Tatay Digong. Yun, pabor pa ako doon. At least doon, makakita tayo ng patas na proseso mula sa ating korte kaysa pag-iimbestiga ni Amy Marcos. Ako po, opinion ko po yan. Kasi magkapatid, presidente, senador, tapos ang senador magkasagawa ng investigasyon laban sa ginawa ng kanyang kapatid. Huwag nyo kami lukuhin. Pinagluloko nyo kami. Ang bihira kayo. Nagluloko nyo kami. Ano yan, pakitang tao? Kunyari? Amy Marcos? Wag na.
Wag na, hindi na kami naniniwala sa inyo. Ha?